Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong hindi pagsang-ayon ni Senate President Escudero dito po sa bagong nalalapit ng matapos na building, no, ng Senado. Alam ko kasama na diyan pati yung House of Representatives, no? Pero may umalma po sa kanya. Pero ganun pa man, yung dating senador nakasama sa may akda nito, wini-welcome po yung sinabi ng inyong current Senate President, no? At isasama na rin natin dito sa ating pagbibigay ng opinion at reaksyon mga kababayan, yung nangyari pong pangbabalasubas sa ayuda ng DSWD sa isang buntis dyan po sa Davao de Oro nung June 6. Okay, so bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks, sa mga katuwang natin dyan sa chat box ng ating video premiere, kung meron man. Okay, so uunahin natin mga kababayan, ito pong, anong tawag dito? Video. Nahilo na rin ako mga kababayan. Video po sa UNTV, yung balita nila tungkol sa hindi pagsang-ayon o pagpapahinto ni Senate President tungkol po sa construction ng new Senate building dyan po sa Taguig. Kasi tumataginting na 23 billion yata na ang gagastusin, no? Okay, mamaya magbibigay tayo sa inyo ng background na ito. Panoorin muna natin itong balita ng UNTV na halos 2 minutes and 30 seconds. Pinasuspindi ni Senate President Francis Chis Escudero ang konstruksyon ng paglilipatang gusali ng Senado sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ito ay matapos ipag-utos ng opisyal ang muling pagsusuri sa pondo ng new Senate building. Sa flag raising ceremony kaninang umaga, sinabi ng senador na nagulantang siya ng malaman ng budget para sa gusali. Mula umano sa original na budget na 8.9 billion pesos, umakyat ito sa 13 billion pesos at kailangan pa umano ng dagdag na 10 bilyong piso para matapos ang konstruksyon. Pinare-review na ni Senator Escudero ang budget kay Senator Alan Peter Cayetano bilang chairperson ng Senate Committee on Accounts na siya anyang nagrekomenda na ipagpaliban ng anumang bayarin at gawain para sa gusali habang pinag-aaralan ang pondo nito. Hindi questionable, no? O iyan lang ako. Nakakagulat at masama sa panlasa, nagagastos ng ganito kalaki ang Senado para sa aming magiging bagong tahanan at opisina. At sa dami ng pinapapirmahan sa akin na bayarin, nais kong tingnan muna at suriin ito ng gusto kung talaga bang nararapat, angkop, at kung paano ito mapababa. Dahil tiyak ko, hindi rin maganda sa panlasa ito ng marami sa ating mga kababayan kung malalaman nila kung gaano kalaki ang gastusin para sa magiging bagong opisina. Ikinagulat naman ito ni Senator Nancy Binay na siyang dating chairperson ng Senate Committee on Accounts. Sa pahayag, nilinaw ng senadora na hindi kasama sa 8.9 billion pesos ang gastos para sa interior at fit-out ng gusali at hindi rin anya totoo na walang parking space ang bagong Senate building. Anya, mas mainam kung kinausap muna sila ni Senator Escudero para maliwanagan sa totoong impormasyon kaugnay ng konstruksyon ng bagong gusali ng Senado kaysa umano umasa sa mga pabulong-bulong ng Marites. Gayunman, nanawagan ang senadora na madaliin ang gagawing review sa budget upang hindi na magkaroon ng dagdag gasto sa delay at pagrenta ng Senado sa kasalukuyang gusali nito. O yan po mga kababayan, si Senator Nancy Binay kinokontra yung pagpapasuspindi. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, ang balak talaga dyan, matatapos yan ng 2021. Pumasok yung COVID, kaya na-delay. Actually,
no? Mamaya natin puntahan yung ano nung dalawang senador, saka yung isang senador, no? Dito po sa website ng DPWH, sabi lang dito, DPWH starts construction of new Senate home in Port Bonifacio. Balita po ito, no? Pinost po ito ng Public Works and Highways sa kanilang website nung March 18, 2019. Sino presidente? Siyempre, yung mahilig sa bilyon. Baka na naman isisi na naman nyo ito sa Presidente Marcos, ha? Huwag kayong gamol. Ha? Hindi ang Presidente Marcos ang nag-aproba nito. Sino ang presidente that time? Eh di si Bigong. Bigo. Bigo tayo. Eh di Bigong. Di ba ano yung Bigong? Bilyones ni Digong. Okay, sabihin nun lang, Bilgong. Hindi, mas maganda yung Bigong eh. No? Para at least, bigo kay Digong. O, ayan, Miyu, may bago na naman tayo, ha. Ayan, no. Ano na sila? Yung bang nag-groundbreaking na, construction na, ng 2019. Kasi ang gusto nila, ito pala, to be completed in 2022, sabi dito. The 40-month construction of the new Senate building is set to be completed in 2022 with the DPWH overseeing the construction and implementation of the project. Ayun ang ano nila, 3 years, ha. So, ano to? 8.9 billion ang pondo. Ang laki, ang ganda po ng design na yan. Pero, actually, ang daming nag-bid dyan. Ang nanalong bidder dyan, itong ACOM. No? Ang ganda po ng, ng pagkakadesign ng ACOM. Kaya na-award sa kanila yan. Saka, dumaan po sa bidding process talaga naman. No? Wala tayong problema sa bidding process kung ano man yan. Basta nanalo dyan yung isang company ACOM. No? Sila na rin siguro ang ano dyan. Nag-i-implementa ng pag-construct. Kaso, lumobo yung budget. No? Ano ba dahilan bakit lumobo ang budget from 8.9 naging 13 million? Tapos narinig nyo ang sabi ni Escudero nang hihingi pa ng additional 10 billion? Billion na naman? Billion? Ang sabi lang ni Escudero na OOA-han lang daw siya. OA naman. Oh. Kasi during that time, si Escudero, pagiging senator. Naka-2 terms siya, kaya naging ano nga siya, di ba? Governor ba siya nung lugar nila? Sa Antique ba yun? Tama nyo ako kung mali ako, ha. Tapos si Cayetano, wala rin yan. Nasaan ba siya? Ay hindi, nandun na siya Congressman siya di ba? Oh, bakit hindi umayaw dyan si Cayetano? Kasi siya ngayon ng budget on accounts, nakita niya, lumalaki ang pondo. Siguro yung 8.9 noon, okay na. Kumbaga, manage naman, carry naman. Pero ngayon, aabot na ng 23 billion? No way. No? Tama naman si Escudero. Maski na OOEhan siya. OA daw, OA. No? Isipin nyo muna. 10 billion pesos is 10 billion pesos. Saan pwedeng magamit ang 10 billion pesos kaysa sa kapritsyo nyo na magpagawa kayo ng pagkamahal-mahal na building? Ano bang problema dyan sa lumang building ninyo? Nagre-renta ba kayo? Di ang gawin nyo na lang, bilhin nyo na lang yung building at lupa doon sa may-ari. Hindi mo siguro aabot ng 23 billion pesos yan. Kaysa nagpagawa kayo. What is the feasibility study of creating a new building than buying the old building and it's nakatayo na yung building, may lupa na. Ang gagawin nyo lang, bibilin nyo lang sa may-ari. Di ba? Tama, mali. Kaysa gagastos kayo ng 23 billion. Sa akin lang bakit lumalaki ang pondo? Siguro, of the cost of materials. Di ba? Inflation Nung time na nagkaroon ng budget, siguro, ang estimation is mababa ang halaga pa ng mga material and labor costs. Ngayon, after pandemic, everything went up to the roof. Di ba? O yun, siguro. Nung nakita ni Alang Cayetano, teka muna. Mahirap naman tong 10 billion Yung 10K ko nga, hindi pa na-aprobahan Di ba? Di ba? Tama, mali. Kailangan, pigilan ko to. Ichuchu ko to kay SP. Di ba siya nga ang nag-nominate para maging SP si Escudero? O siyempre, pakikinggan siya ni Escudero. Ikaw naman, Brad, tignan mo naman. Wala nga yung 10K ko, ito pang 10 billion.
Pahinto mo muna. Saan tayo kukuha ng 10 billion? Hindi naman kasama yan sa GAA natin noon. O, ngayon, paano mo popondohan yung 10 billion? Pondohan nyo muna yung 10K ko. Di ba mga kababayan? Tama, mali. Tanong natin, ha? Bakit gagawa kayo ng sarili ng building? Ha? Ba't patuloy ba tumataas ang upa? Hindi nyo ba naisip noon yan na bilhin nyo na lang yung building, oh? Maski na 1 billion lang, oh, kaya-kaya nyo. Meron pa kayo matirang 7.9 billion. Di ba? Kasi luma na eh. Ganyan talaga. Ano gusto nyo? Gagastos kayo ng pera ng taong bayan tapos ibuburden nyo yung taong bayan dahil lang gusto nyo maganda opisina bago? Ganon? Bakit di yan napansin ng mga makabayang black, ha? Progressive group? Di ba? 8.9 billion. Di sana pinang-ayuda na lang. Di sana binigyan nyo na kay Boy 10K para happy kami. Di ba? Oh, sa akin, tigil nyo na yan. Benta nyo na lang. Di ba? Para magkapera pa ang gobyerno. Para maraming pambili ng solar equipment. Pangbigay sa mga magsasaka. Oh, tapos yung mga ibang porpis, okay na. Kaysa naman kayo, puta. Gagastusin pa dyan, mga aircon. Bagong facility, di ba? Oh. Mga lamesa, oh, mga chuwa-chuwari wrap. Para lang may masabing ang ganda ng building pero tignan mo yung surrounding sila. Oh, puro mga eskwela, oh, di ba? Wala rin. Makita mo yung disparity between the rich and the poor. Sa kabila, nagtatayudang mga malalaking bahay, buildings, mayayaman. Sa kabila, ayun, nandoon. Nagsisiksikan doon. Oh, di ba? Kayo mga kababayan, nararapat ba yan? Ha, nararapat ba? Ano ang sabi ni Anong sabi dito ni Binay kanina? Huwag maniwala sa chismis at bulong-bulong. The more delays, the more gastos. Oh, kasi talagang dinedepensahan ni Nancy Binay. Hindi siya sa member siya nung Magic 7. Siya yung dati sa accounts eh. O, di ba? Huwag nyo nang i-afford pa ng delays kasi mas lalong mamahal. O, siyempre, pag may delay, lalong lalaki ang taas ng presyo ng bilihin. But the problem is, nararapat ba? Ang gawin ninyo, ha? Kayo dyan na naghahanap ng another 10 billion, ha? O, sabihin nyo, additional 15 billion kasi 8.92 maging 23 billion eh. Ha? Kunin nyo kay Digong. Diba? 47.6 billion. Sobra-sobra yun. O better yet, yung 51 billion. Sobra-sobra yun. Biruin nyo, 51 plus 47, that's 98.6 billion. Magkano lang kailangan ni Cayetano? 13 billion. Di meron pa kayong 85.6 billion. O, pwede nyo pa ibigay yung 10K ni Cayetano. Di walang problema. Di happy-happy tayo lahat. Di ba? O. Kaso wala O ngayon, the more delays, the more gastos. O. Di ba? O anong gagawin natin? Itutuloy o itutuloy ba? Ha? Kasi matatapos na daw eh. Gusto nga nila 2025 eh. O ilang buwan na lang yan? 6 months to go. Tama ba? O 6 and a half months to go. 2025 na. O ilang porsyento na ang natatapos. Di ba? Tama, mali. Hindi ko na po babasahin dito yung sinasabi sa GMA News Online kasi pareho lang doon sa report ng UNTV. O, ito pa sabi, wag daw maniwala doon sa fake news na walang parkingan. Tayo na parkingan ang hinahanap. Maglakad kayo. Bakit lahat ba merong sasakyan? Ha? Mula sa Senate President hanggang doon sa maintenance may sasakyan. Kaya naghahanap kayo ng parkingan. Anak-anak siya pa mo. Ay, nako. Ay. Sabi ni Binay dito, sa totoo lang, nagulat din ako saan nanggagaling ang info ni SP Escudero. Ikaw kasi, Escudero, ha? Hindi ka muna nagtanong daw kay Binay eh. Di sana kung nagtanong ka muna, di nalaman mo. Oh, baka naman tanong sa inyo, magkano ba partihan dyan?
Tama, mali. It hurts. Di sana, kung nag-executive session na lang tayo, nalaman mo na kung magkanong percent. Yun naman pala eh. Ikaw naman Escudero, sobra ka namang OA din eh. Di ba? O tawa-tawa na lang tayo dito, pero alam niyo ang pinatutungkulan ko. Bilyon. May kumita ba? Magkano ang divide, di ba? O, di ba? Elora at Kai. O, si Kai, matalino daw yan sa math eh. O, sige nga. Sabi mo nga kay Siri, 0 divide by 1, what Siri will answer to you. Sasabihin sa'yo ni Siri noon, yung hindi pa napipix yung kay Siri, you're a moron. Na-disgrasya dyan si Siri noon eh. May nakadiscover, galit na galit si Siri, tinanong siya ng ganun, you're a moron. Kumbaga sa akin lang ha, hindi naman sa pag-ano kay Siri. Sa akin lang yung ganun noon. Parang sinasabi ni Siri sa'yo, you're a moron. Pero na-fix na po yun, na-fix na. No? Parang ganito lang yan eh. Dapat SP, nagtanong ka muna sa amin. Nandito pa naman kami ng mga author niyan. Ako nga sa accounts dati. Dapat hindi ka nagpa-sul-sul dyan sa bubuyog mo. Ay, ang bubuyog mo, political butterfly yan eh. Di ba? Isa rin yan eh. Wala nga 10K yan eh. Hindi nga natupad yung 10K niya eh. Hindi natupad pero naging senador. Visit no? Pinaglolo ko lang tayo nitong mga to eh. Oh, anong gagawin nyo dyan? Oh, Escudero. Siguro, ang maganda, panindigan mo na lang, Escudero. Huwag na ituloy. Makakatipid pa kayo. Gawin mo na lang, bawiin mo yung perang ginastos. Sa Taguig, di ba? Oh, BGC pa yan. Oh, naku, ang gandang lugar. Talagang pangmayaman. Mirihin nyo yan, no? Ang laking pera, bilyon. Bilyon mo ko nun, bilyon mo ko nyan, ha? Di ba, Aichang? Bilyon mo ko nun, bilyon mo ko nyan, ha? Ganyan po ang aking bilyones na jowa. How do I? Ano man kanta yun? Yung si Trisha Yearwood. How do I live without you? Ay naku, bagay kay Elora yan. Get through my mind without you. If I have to live without you. What kind of life would have been for a while? I need you in my arms for you to hold. I'll be lost with... Muta ko na yung kanta na yun eh. No? Ang ganda nun eh. No? Oh, dalawa bumanat doon. Si Trisha Yearwood saka si Lian Rimes. No? Yung How Do I Live Without You ba yun? Tama ba yun? Sino ba magaling dyan? O ikaw, Ate Rebecca Lagmay, alam mo ba yun? Di ba? Dapat kinausap mo na lang. Cheese. Ganda-ganda ng pangalan mo. Cheese. Picture, say cheese. Anak ng Choco. Aniwan ko. O, ito po. Ano lang po ang sabi dyan ni dating senador Pampilo Lacson. O, sa balita po ng Manila Bulletin. Lacson, okay with Senate's plan to review cost of new building. But, may but siya. Ano yung but? Di yung poet. Di ba? Ito. Former Senator Pampilo Ping Lacson on Monday welcomed the new Senate leadership plan to review the actual cost of the new Senate building following Senate President Chis Escudero's announcement. But, Lacson, who formerly headed the Senate Committee on Accounts before Senator Maria Lourdes Binay, clarified question regarding the Department of Public Works and Highways cost estimate on the building that have to be factored in during the construction. Ayun naman pala eh. May dahilan sila bakit 8.9. Siguro, may dahilan din ito ngayon bakit nang hihingi ng karagdagang 13 billion. While I'll agree with Senator Francis Escudero's decision to review the 23.3 billion cost of the Senate building from the original 8.9 billion estimate when we started the construction, I would like to clarify the following. The DPWH is the implementing agency, so it submits cost estimates and BOs, variation orders.
However, at the end of the day, the former accounts chief said it is the Senate that has the authority whether to accept or not the proposed additional budget allocations of the DPWH. So, ayun naman pala. DPWH naman pala. What I understand, based on my own inquiry with my former staff team of consultants who eventually joined Senator Nancy Binay, who succeeded me as the Senate Accounts Committee Chairperson under Subiri, not a single peso of 10.3 billion additional funds while already part of the 2024 GAA. Meron naman pala ng additional funds na 10.3. Has been awarded since Senator Nancy and her team have consistently objected to the DPWH request for BOs. Sisihin nyo ang DPWH. Diba? Further, the new total cost of 23.3 billion includes the cost of the pit-out accessories and technical components of the security system as well as the land acquisition, which was valued at that time 1.62 billion at 90,000 per square meter and has since tremendously appreciated in value. Ay naman pala. Bakit hindi na lang nag-fix? Bakit pa bakit dapat gumawa kayo ng kontrata na pag nabili mo na yung lupa on due course of time, hindi na dapat yung i-appraise ulit para mabago. Kasi ang lupa talagang hindi naman depreciated value yan eh. Pataas ang value niyan eh. Bakit ganun? I understand and this may not be accurate that the current real estate value in the same area is 500,000 per square meter. Tingnan nyo, ang laki 90,000 per square meter during that time nila Pampilo Lacson. Tapos ito, naging 500,000 na per square meter. Bakit ganun? Bakit hindi naging constant? Bakit variation? Diba? Hindi porket sasabihin lang ng DPWH, sabi dito, cost estimates and variation orders. Kasi pag sinabi nyong variation, pabago-bago fluctuating Diba? Hindi siya constant. Pag constant, fix yan. Dapat meron kayong ganun. Pagdating sa value ng lupa, pag binili mo yung lupa that time, nabili mo na, natitiluhan mo na, bakit magkakaroon pa na isasama nyo sa variation? Diba? Ayun ang mali. Ayun ang pagkakaintindi ko nga. Tama nyo ako kung mali ako. Doon pala Tapos meron pala sa parte ng GAA na 10.3 budget allocation para dyan. Nangyari. Di po ba? Kaya parang may problema. Dapat talaga binusisi. Bakit ngayon lang pumiyok si Escudero? Bakit ka pumirma doon sa GAA? Bakit nyo inaprubahan yun? Dapat doon pa lang. Kasi sinabi na ni Lacson kasama sa 2024 GAA Pero ino-object nga nila Binay pero paano naaprubahan? Nagtataka kayo sa mga unprogrammed funds ng lower house. Tapos yung pala may 10.3 budget dyan sa pagpapatayo ng Senate building, hindi nyo kinwestiyon yun? Yung unprogrammed funds, tinatap yan pag may emergency. Kayo, ano emergency nyo sa pagtatayo ng building? Di sana, tulad ng sinasabi ko, why not make a study kung bibili na lang yung building saka yung lupa dun sa pinaunuupahan ninyo? I-improve nyo na lang yun. Gagastos ba kayo ng 23 billion pesos? Yun lang sa aking opinion, mga kababayan. Diba? Yan ang isipin ninyo. That's 23 billion. Malaki yan. Di sana, itulong nyo na lang yan dyan sa West Philippine Sea, sa mga mangingisda natin at magsasaka. Para yung food production natin, walang problema at hindi na mangangaw-ngaw na ang taas-taas ng bilihin ng ganito, presyo ng ganito. Kayo, nagtataasan yung building ninyo, ang lalamig ng lugar ninyo, gaganda ng parkingan ninyo. Naatim nyo ba yan? Panig naman ako kay Escudero. Pahinto mo muna. Pero the problem is, at the end, ipagpapatuloy ninyo, magkakaroon ng cost variation. Kasi, the fluctuating cost of a material, lalo na yung lupa, sabi nga niya, pati yung mga technicalities, like the securities, and the cost of the materials nga, sabi ko sa inyo, and the labor. Variation sabi ng DPWH Yun na lang the word variation. Tingnan nyo, ano pa meaning yan? Paiba-iba. Diba? Parang presyo na lang ng gas yan. Taas baba, pero ito pabapataas Kasi nga, cost of inflation. Hanggat hindi natatapos itong inflation cost, tataas ang mga bilihin, lalo na pati labor. Dito nga umaaray na yung mga iba dahil yung sahod namin hindi related dun dito sa cost ng mga bilihin Kaya nga 'di ba minsan yung mga sa union,
May nagrarally dito. Lalo pag nasa union, pinaglalaban ng kontrata ng sahod nila, pay increase. Sa private companies, naku, ang hirap niyan. Magkaroon ng pay increase. Minsan, ang increase mo lang is quarter, 25 cents. Maswerte ka ng maka $1. Diba? Sa hirap po ng buhay ngayon. Because of this inflation. Tapos, reklamo ng reklamo. Yun ang mahirap eh. Kaya, dapat, ito, kung itutuloy man ni Escudero ito, dapat ipaliwanag maigi sa taong bayan. Bakit kagastos pa ng additional 10 billion? O, patatagalin mo pa ba? At saan mo kukunin ng budget? Sa next GAA na naman? Itong darating na budget? Ayun lang pala? Wag na ituloy. Ibenta nyo na lang yan. Diba? Kuhanan nyo na lang ng pera. Kunin nyo yung pera nyo. Itulong nyo dyan sa mahihirap. Mas may mapupunta pang maganda yung bilyones na pera na yan. Kaysa kayo. Ano ba problema nyo dyan sa luma ninyong building? Luma na, ganun na. O. Sabi ko nga sa inyo, bilhin nyo na lang yan eh. Hindi kayo gagastos ng 23 billion dyan eh. Di ba? Tama, mali. O. Now, labas tayo dyan. Ito po, napaka-controversial nito mga kababayan. No? Ito pong balita na kung saan yung babaeng buntis na binigyan po ng ayuda ng DSWD ng 10,000 pesos dyan po sa Davao de Oro. Ngayon, nung wala na yung mga DSWD sila sa Pangulo, pinapunta daw po siya sa barangay. At sinabi ng barangay, kunin daw yung pera, binigyan siya 1,500 ba yun? Tapos yung the rest daw, ipapamahagi. Kumbaga siya pa ang naging donor. Mas miyo. Tarantadong barangay yan. O eto po, panoorin po natin ito sa UNTV, tapos supplement natin dito sa sinabi ni Rex Gatchalian, DSWD Secretary. Okay? Salamat po UNTV. Ipinagutos na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paghahain ng reklamo laban sa isang barangay official mula sa Davao Region na umano'y binawasan ang ayuda ng isang ina na nagdadalang tao. Ayon sa DSWD, nangyari ang insidente noong June 6 kung saan sinasabing binawasan ang 10,000 piso na matatanggap dapat ng benepisyaryo. Imbis na 10,000 piso, binawasan umano ng barangay official ang ayuda at ginawa na lamang na 8,500 pesos ang ibinigay sa buntis na babae. Paalala ng DSWD sa mga benepisyaryo, huwag hayaan ang sinumang opisyal na bawasan ang ayudang ibinibigay sa kanila at agad itong i-report sa mga kinauukulan. Yung pala, 8,500 pala ang binigay sa kanya, kinupitan ng 1,500. Saan mo gagana? Paano mo hahatiin yung 1,500 sa mga ano? Saan mo dadalhin ha? Kung sino ka mang barangay official ka? O, mamaya natin boldjackin tong hinayupak na ito. O, ito po kay DSWD Rex Gatchalian. O, courtesy of Facebook po ito. O, mahaba-haba ito, 3 minutes. Sama na natin para malaman natin naman yung kanyang sinabi. 1,000 na ayuda. Ang nakakarating na lang sa kanila is around 8,000. Okay, alam ko ito yung 1,500. Actually, ito yung nag-viral nitong weekend na isang buntis na beneficiary mula sa Davao del Sur. Una, gusto ko linawin na itong kasong to, isolated siya. Sa dami nating nadidistributan, meron isa o dalawa na yung sa hindi inaasang pagkakataon, may mga masasamang loob na talagang sinasamantala yung mga beneficiaries. Pero isolated case siya. Pero despite it being isolated, we take them seriously. Sa kaso na to, yung pregnant natin na beneficiary, nakatanggap ng 10,000 at gusto ko rin linawin na during payout, buo ang natatanggap nila. Pag nagbigay ang DSWD, buo yan kasi we verify it, we make you sign. Hindi nangyari yung kaltasan sa loob ng payout center ng DSWD, hindi nangyayari yon. Pero minsan sa hindi inaasang pagkakataon, pag uwi nila sa lugar nila, may mga masasamang loob na nananamantala. In this case, pag uwi niya sa kanilang barangay, supposedly yung barangay officials nila, pinag-report siya sa barangay hall over the weekend. Pagpunta niya doon, ang sinabi sa kanya, kunin nila yung 10,000 at iiwan sa kanya is 1,500, yung 8,500 kukunin. Ang rason raw ng barangay officials para maparte-parte at maipamigay sa mas maraming tao. Una, hindi yun ang layunin ng programa. 10,000 yan kasi alam natin na importante na makabangon muli yung mga naging biktima ng El Nino. Pangalawa, walang may karapatan na kumaltas sa benepisyo or sa grant or sa ayuda na ibinibigay ng pamahalaan. Nobody
kahit na elected official, kahit na galing sa barangay, kahit na appointed official, kahit na mismong kawani ng DSWD, bawal yan. So yung ginawa ng barangay officials, bawal yun. Kasi pinirmahan na ng beneficiary na natanggap niya yung buo. So anong ginawa natin? Agad-agad kahapon, nung Sabado na Linggo, pinuntahan siya ng DSWD na social workers to confirm. And na-confirm na talagang may ganung pangyayari. So as we speak right now, nasa OB lang yung ating kliyente, pero pagka nag-clear siya ng OB niya, kasi medyo sumakit raw yung siya, sasamahan siya ng DSWD sa pag-file ng administrative and criminal case. Administrative, grave abuse of authority, yung ginawa ng mga barangay official. 2, yung criminal, graft and corruption. At the same time, kung may intimidation, robbery, kung wala, theft. Pero sisiguraduhin natin na maging warning ito, pinakamatinding warning sa mga magtatangka na samantalahin yung mahihirap nating mga beneficiaryo. Walang may karapatan na magkaltas. And pangalawa, siguro samantalin ko yung pagkakataon, manawagan sa ating mga beneficiaryo na pag may lumapit sa inyo at masabihin na kukunin nila yung portion ng binigay na ayuda, huwag kayo pumayag. Hindi kayo obligadong magbigay kahit kanino. Para sa inyo yung grant na yan, yung ayuda na yan. Mag-report ka agad kayo katulad ng ginawa nitong biktima. Secretary, so yung sa complaint, yung... Yan po. Maliwanag. No, talaga palang binawasan. Mali pala, no? Mali ako. 8.5 yung napunta dun sa babaeng buntis. Kinupitan siya ng 1.5. Tapos sa Davao del Sur pala yun. No? Kakahiya, no? Barangay official, sabi ni Sec. Barangay officials. Marami sila. May kasabwat. Tapos sabi niya, isolated case. Hindi ako maniwalang isolated case. Ito lang yung case na talagang may nag-report. Nangyayari yan. Yung instead na ayudang 5,000, pagdating dun sa benepisyaryo, wala na. 1,000 na lang. Totoo yan. Papipirmahan siya, 1,000 lang nakukuha niya. Pero yung totoo palang benepisyaro, yung dapat na makuha ay 5,000. O ito, sa kapal ng mukha ng barangay officials na yan, pinapunta pa talaga sila. Siguro na-visit, hindi dumaan sa kanila kasi wala silang kupit. Dinirekta sa mismong tatanggap. Dapat ganyan talaga. Hindi na ipadaan sa mga opisyal, idirekta na dun sa mga actual beneficiary. Kasi kung daraan pa yan sa mga opisyal, yung 5,000 mo, 1,000 na lang matanggap mo. Hindi po isolated case yan, Secretary. Yung iba dyan, takot lang magreklamo. Kasi malay nyo, ini-intimidate. Tama lang kasuhan yung mga barangay officials na yan para magsilbing leksyon. Warning, sabi nga ni Sek eh. Di na nahiya, no? Kakapal ng mukha. Buntis na nga. Kinupitan nyo pa. Ang kakapal ng mukha nyo. Mga mukha kayong pera. 1.5. Ang laking tulong na yan sa kanya. Pangbili niya yan ng kanyang mga, yung sa mga gamot. Di ba? Sa kanyang pinagbubuntis. Mga vitamina niya. Sa mga anak niya. O, mga, ulang. Ano yun? Parang 10%. Kinuha na ka ng 10%. Tights mo yun, tights. Diba? Ganon. Antibay ninyo. Mahigit pa nga sa 10% kasi 1.5 eh. O ilan yon? 11%? Ganon. Kapal ng mukha ng kapitan na yan. Kapitan. Hindi pala kapitan, sorry ah. Mga barangay officials. Kakapal ng mukha ninyo. Ba't hindi na lang kayo pumila doon sa DSWD? Sabihin nyo kami din dapat tumanggap ng 10K. Dahil sanay na sanay kayo eh. No? Mga animal na hindi na kayo nahiya dyan. Mabuti nga sa inyo kasuhan yan. Saka dapat ipamalitan nyo yan, transparency, sinong mga barangay officials dyan. Uulitin ko, hindi po kapitan ang sinabi ko ha. Nagkamali po tayo, sorry naman. Wala tayong binanggit na pangalan. Barangay officials. Okay? Wala pong kapitan, kundi official. Sorry. Okay? So, yan. Mga kababayan. Yan lang po. No? Yung Senado, kakagulo sila dyan sa budget. Billion-billion. Kanino kay papanig? Kay Escudero o kay Binay? Ha? At dito naman sa buntis, dapat panagutin yan. Yung mga barangay officials na yan. Kakasuhan nga po sila. Sandamakmak. Mga kababayan. At i-transparency nyo, pamamalitan natin. Okay?
O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.